paligid sa atin. Mayroong iba't ibang lahi, kulay, itsura, paniniwala at kasarian. Ngunit sa bilang ng mga taong ito, marami ang nagaganap na harassment, murder, discrimination, sexual abuse at iba pa. Ayon sa pag-aaral, nasa 1,000 mahigit ang bilang ng mga babaeng biktima ng human trafficking, sexual abuse at iba pa. Nasa 500 to 1,000 naman mahigit ang mga lalaking biktima. Discrimination ay ang negatibong at hindi makatarungang pagtrato sa mga tao dahil sa pagkakaiba ng kanilang katangian. Ang diskriminasyon sa kasarian ay isa ring anyo ng paglabag sa karapatang pantao. Hindi maitatanggi na meron mga nangyayaring paglabag sa pagkakakilanlan ng kasarian sa lipunan. Anumang uri ng paglabag sa karapatan na kaugnay ng pagiging isang babae o lalaki at iba pang pagkakakilanlang pangkasarian ay tinatawag na sexism o gender discrimination. Bakit nga ba ito nangyayari? May mga salik na nakakaepekto sa gantong problema. Una, ang pagkalito sa daang tatahakin na isang malaking salik. Dahil dito mo malalaman kung sino ka talaga. Ako po si Mark Justin B. Rico. Ang sexual identity ko po ay lalaki. Ang pagkakakilan ko sa aking kasarian ay bisexual. Nakaranas ka na ba ng discrimination dahil sa kasarian mo noon at ngayon? Ano po, bilang bisexual, nakaranas na po ako ng discrimination noon. Noon po, parang yung mga kaklase ko po since elementary po, mga hindi pa po sila ganun kaano po yung utak, so parang iniisip na po nila sa akin ay isang bading, kumbaga po. Siyempre po, nung una masakit kasi po nilalayuan po ako ng mga ibang estudyante po, siyempre. Tapos mga ibang lalaki din po, mga inaasar po, gano'n. Tapos ngayon po, dahil nasa high school naman na po ako, grade 10 na po, mas matured na po yung mga isip po ng mga kaklase ko. Although naasar pa rin po minsan, pero I know naman po sa sarili ko na ginagawa na lang po nila yun as a joke at hindi naman na po ako masyadong na-offend. Ngunit, tayo ay nalilito at hindi malaman kung saan tayo nababagay. Sometimes for a young LGBT person, it's really confusing, it's really disheartening when you can't find someone to talk about your experiences and you can't sympathize with anyone. Para po sa akin, ang kahalagahan po ng parte ng LGBTQIA+, is kagaya lang din naman po ng mga ibang tao. Sila po ay may parte sa ating komunidad, sila po ay nakakatulong. Ngunit dahil nga po sa diskriminasyon at sinasabi po sa iba na ang LGBTQIA ay salot po sa lipunan at nagkakaroon po ng limit sa kanilang mga ginagalaw dahil ang nararamdaman po ng mga LGBTQIA+, kada galaw po nila may nanguhusga po sa kanila kaya hindi rin po sila ganun nakakagalaw ng malaya po sa ating lipunan. Pero kung ako po tatanungin, mahalaga po ang parting kanilang ginagampanan dahil po sa ibang parte ng community is mas nag-aano po sila, mas nag-e-excel kumpara po sa iba. Tulad na lamang po ng pag-e-endorse ng mga product, mas maano po sila sa tao kaysa po sa iba. Same-sex marriage ay ang pagpapakasal ng dalawang tao na parehas ang sexualidad. Babae sa babae o lalaki sa lalaki. Kasama ako. Kasama ako. Kasama ako. Kami, ang LGBTQIA+ community, ang baghari na nagpupuno ng masisiglang kulay sa mundo para sa mga lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex, asexual, at iba pa.